Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tayo po ay nasa ikalimang araw ng ating pong simbang gabi. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-linisan. Noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang isang tahanan, kalugdan ng mahal na Birhen o katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magbibigay ng palatandaan ang Diyos na magpapatunay ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Maglilihi ang isang dalaga at ang kanyang anak ay tatawaging Emmanuel. Ang Diyos ay nasa piling natin. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ng Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos sa inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Tatayo na po ang lahat. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga," tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang panganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Class, wala tayong quiz ngayon. Wala muna tayong Q&A ngayon. Wala muna tayong review. Di ko alam kung natakot umupo sa unahan. Kaya walang nakaupo sa unahan. Pwede na kayo umupo. Wala tayong question and answer ngayon, no? Talagang lumipat nga. Di naman sila nakakasagot pag tinatanong ko.
Okay. Pasensya na po at sana malinaw pa rin ang aking pagsasalita. Medyo nagkaroon lang ng allergy, kaya medyo hirap lang yung aking labi no, na bumuka at sana po malinaw pa rin ang aking pagsasalita. Huwag nyo na may ipagdasal na sana bukas may sakit pa si Father, no? Para walang exam. Okay, so ito na po. Ang kwento ni Maria. Babalikan natin ng konti. Nung ikatlong araw, narinig natin ang kwento ni Jose. Tama, si Jose. Kasi yung pangalawa, ako buti na lang talaga, no? Hindi ako makababa. Yung pangalawang araw kasi, di ba, yung lahi. Yung pangatlo ay yung, sino na? Si Jose. Okay. Narinig natin, nakita natin yung side, yung kwento ni Jose. At ano ang kwento kay Jose? Si Maria ay nabuntis. Pero ang usap-usapan, ang kumalat na balita, kaya siya nabuntis ay dahil nakipagtalik siya sa iba, hindi kay Jose. Naintindihan ba? Yan. Siyempre, nandun tayo sa side ni Jose. Kumbaga, sa mga kalalakihan, kung kakausapin ka ng mga barkada mo, ay talagang akala ko pa naman, yung iniingat-ingatan mo, yung pinakamamahal-mahal mo, napakadalaga, napakamainhin, napakamabait, pero bakit yung pala? Kasi nga, nabuntis, di ba? Yun yung side ni Jose. Buti na lang, sabi nga po, matuwid si Jose, kung kaya't hindi siya nagpadalos-dalos sa kanyang desisyon na hiwalayan si Maria. Idinaan niya ito sa pagtulog, idinaan niya ito sa pagiging mas mahinahon sa pagharap sa mga issue nilang dalawa. Naintindihan pa ba? Okay pa tayo? Yan. Kaya nang magpakita ang anghel sa kanya na sinabi at ipinaliwanag ng mabuti kung ano ang sitwasyon. Ngayon, ito na yung side ni Maria. Kaya pala, kumbaga, malilinawan tayo, kaya pala siya nabuntis. Hindi dahil nanloko siya. Hindi dahil sa hindi siya naging tapat kay Jose. Kaya siya nabuntis ay dahil sa Espiritu Santo. Dahil siya ay pinili na ng Diyos na maging ina ng tagapagligtas. Nakukuha po? Maganda kasi na matutunan natin yung ganitong pag-iisip na lagi tayo dapat maging handa na pakinggan muna ang parehong side. Alamin mo muna, ano ba ang kwento? Ano ang nangyari? Mahirap yung side mo lang. Mahirap din na papanigan lang natin ang isang kwento nang hindi muna natin pinakikinggan yung kabilang kwento. Yan, di ba, sa mga social media, ang dami nating komento na hindi naman natin alam ang buong konteksto. Hindi natin alam kung ano ang tunay na kwento. Ngayon, linawin natin ulit. Si Maria ay kinausap ng anghel at sinabi kung ano ang plano ng Diyos sa kanya. Ngayon, siya naman ang magdidesisyon. Sa murang edad ni Maria, may isang desisyon siyang dapat gawin na magkakaroon ng matinding epekto magpasa hanggang ngayon. Ano ang desisyon na gagawin ni Maria? Siya ay maglilihi.
ang desisyon ni Maria? Siya ay tutugon ba sa panawagan ng Diyos na siya ay maging isang ina? Sa kabila ng kanyang mga agam-agam, ng kanyang mga pagdadalawang isip, mga tanong sa kanyang buhay, sa kanyang isipan, paano mangyayari yon? At delikado, kapag siya ay nalaman na buntis, maaari siyang patayin ng taong bayan. Pero mas naging mahinahon si Maria, kalmado lang. Kaya nga sabi, pinakinggan niya, no? Kung ano ang sabi ng anghel, ang sabi ng matuwa ka, magalak ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, gumising ka muna. Hindi tayo magkakaintindihan dito. Pag tinulugan niyo ko, no? Hindi niyo maintindihan kung anong mensahe ng Diyos pag pikit-pikitan ka dyan. Okay. Naintindihan ba yung pinupunto natin sa umagang ito? Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, matanda ka na. Ibig sabihin, capable na tayong magdesisyon. May kakayahan kang magdesisyon. At kung ano ang nangyayari sa buhay mo, kung ano ang sitwasyon mo ngayon, yan ay bunga ng iyong desisyon. O kaya naman, iisipin mo, ano ang mga responsibilidad na dapat mong harapin sa desisyon na gagawin mo ngayon. Alam niyo po, no? Na medyo hindi ko alam kung, kasi sa lugar natin, hindi na natin napapakinggan yung kalembang. Tama, no? Hindi ko alam kung kailan niyo huling narinig yung kalembang. Na sa mga matatanda na narito, hindi ko rin alam kung naabutan niyo pa ba yung panahon na kapag narinig mo ang kalembang ng kampana, yan ay udyat na tayo ay magdarasal ng orasyon. At kapag kumalembang na, titigil ang lahat. Naabutan niyo pa ba? O minsan kumakalembang na, ang lakas-lakas na ng kampana, wala lang, tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagkilos, tuloy-tuloy pa rin tayo sa paggalaw. Kaya magandang paalala din na, kaya tayo humihinto kapag napakinggan mo ang anunsyo sa desisyon na gagawin mo. Gaya niyan, naguluhan na yung ating SOCOM. Nag-playback agad. Huminto ka muna. Di ba? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huminto ka muna. At maglalagin pa ang SOCOM natin. Di ba? Huminto ka muna. Para nang sa ganun, mas maging malinaw sa iyo, mapag-isipan mo ng mabuti kung ano ang dapat mong gawin, kung ano ang desisyon mo. Halimbawa, ulitin ko po, no? Kaya tayo humihinto dahil gagawa tayo ng desisyon kung paanong si Maria huminto muna. Kaya ang kwento ng kasaysayan ay huminto. Di ba? Maalala nyo ulit. Kaya lahat ito connected, no? Ang sabi doon sa genealogy, ang huling pangalan na binanggit, si Jose, na asawa ni Maria. Na huminto ang kasaysayan, nagsimula ang bagong kwento. Yung lumang tipan, may bagong tipan. Di ba pag binasa nyo ang Biblia, halos lahat yan, yung 4 na mabuting balita, patungkol sa kapanganakan ni Jesus. May bagong kwento. Nagsara na, natapos ang isang kwento,
magbubukas ang bagong kwento. Ngayon, ikaw, magdidesisyon ka rin. Tapos na ang kwento ng iyong magulang. Ikaw na ngayon ang gagawa ng iyong buhay, pero anong desisyon ang gagawin mo? Anong desisyon ang pipiliin mo? Buhay mo na yan. Hindi na ito dahil sa kanila, hindi na ito yung panunumbat sa kanila, kundi ikaw na ngayon. Kung mag-iisip ka, hihiwalayan mo ba ang iyong asawa? Anong mangyayari sa mga susunod? Sa mga kabataan, papayag ka ba na makipagtalik sa jowa mo ngayong alam mong estudyante ka pa lang? Ano magiging consequences? Papayag ka ba na kapag inaaya ka ng mga barkada mong magbisyo, ano ang mangyayari? Ikaw yan. Bawat araw, mayroon tayong desisyon na ginagawa. Sa social media, ipopost mo ba yan? Magkokomento ka ba? Ano ang pwedeng maging mga consequences niyan? Atin na to. Bawat araw, ang Diyos nagdidesisyon na, sige, gumising ka pa, mabuhay ka pa. Pero yung buhay na gagawin mo sa iyong paggising na kaloob ng Diyos, kailangan mo din naman pag-inilayan ng mabuti. Sabihin niyo alit sa katabi ninyo, magdesisyon ka ng tama. Diba? Kahit yung pakikipag-away, desisyon yan. Lahat, sa bawat araw natin, may kailangan tayong gawin. Minsan gusto natin magrebelde lang. Gusto natin patunayan lang na kaya na natin. Pero hindi natin ito pinagdadasalan. Tayo yan, ha? Desisyon mo yan. Buhay mo yan, pero nawa, ang bawat desisyon na ating gagawin ay idasal mo. Isangguni mo sa Diyos. At sa dulo, at the end of the day, ang sasabihin lang natin, sana pagkatapos ng araw na ito, katulad ni Maria, na sumunod sa kanyang narinig na mabuting balita at buong pagpapakumbabang sinabing, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari kung ano ang ibig niya. Amen? Manalangin tayo sa Diyos upang tulad ni Maria, buong puso rin tayong magtiwala at tumalima sa Diyos. Ang ating itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Tulad ng Anghel Gabriel, magpatuloy nawa ang simbahan sa masigasig na paghahatid ng mabuting balita ng kaligtasang hatid ng sanggol na Emmanuel. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng ating pamahalaan upang lagi nilang maalala na sila'y mga lingkod ng Diyos at ng bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Patatagin at gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga mag-anak na di magkakasama-sama ngayong Pasko, lalo na ang mga pamilya ng mga migrante at mga lingkod bayan. Manalangin tayo sa Panginoon.
Ama namin, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga kabataan si Maria na may matibay na pananampalataya sa Diyos, kababaang loob at malasakit sa kapwa-tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama namin, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kalay ng
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalatayang dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananambikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang paligayang araw na kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling ng utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, mayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.